Magandang gabi po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating opening prayer. Panginoon namin Diyos, po ipasalamat po sa gabi itong pinagkalabos sa amin. Kung makapakinig po ng iyong pupunta sa ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga buhay, sa kalakasan ng pangangatawan na pinagkalabos sa amin, sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, tataskuin po sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid po namin, wala pa dito, Panginoon. Nawa po'y gabayan niyo po sila at ilayo sa lahat ng pamakan. At ikaw po ang mahawak ng malibayan ng kanilang sasakyan upang makarating po sa aming gawain ito, Panginoon. Tatas ko po, Panginoon, ang mga sulanin po sa aming buhay, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa mga ito, Panginoon, at ang mga kalakasan ng aming pangangatawan, Panginoon, na pinagkakalob mo sa amin. Salamat, Panginoon. At sa mga buhay, Lord God, na patuloy pinaparam sa amin, salamat, Panginoon. Sa trabaho, Lord God, na pinagkalob mo upang pagkuhanan namin ang pangangailangan sa araw. Salamat, Panginoon. Lahat po na ito, Panginoon, aming binabalik at aming pinagkapasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise, hallelujah. Para po tayo na po'y sasamba sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa awit, O Jesus, dakila ka. Hallelujah. Awitin po natin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Lord, sinasamba ka namin, Panginoon, O God, sa gabing ito, O God. O God. Lord, patuloy namin naiyahan ng iyong presensya, Panginoon, O God. Purihin, Panginoon, ang iyong pangalan, O God. Purihin ka, Jesus, aming dakilang Diyos, aming Panginoon, tagapagligtas. Hallelujah. Sa iyo lamang, Lord, O God, ang aming papuri. Sa iyo namin ibibigay, Panginoon, lahat ng pagsamba, O God. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa iyo, Jesus. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa iyo, Jesus. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin, O God. Papuri ko'y ibibigay sa iyo, God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa iyo, Jesus, papuri ko, Panginoon. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa iyo, Jesus. Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo. Kailanman wala nang higit, wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo. Kailanman, O Jesus, O Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. O Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Wala nang higit sa iyo, Panginoon. Wala nang higit sa kalwa
Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati. Hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati. Hallelujah. Papura ko'y bibigay. Papuri ko'y ibibigay. Buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Jesus. Papuri ko'y ibibigay, Panginoon. Papuri ko'y ibibigay. Buong lakas, buong buhay. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo, Jesus. Papuri ko'y ibibigay. Papuri ko'y ibibigay. Buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Jesus. Papuri. Papuri ko'y ibibigay. Buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Jesus. Papuri namin ibibigay sa Panginoon. Papuri ko'y ibibigay. Buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati. Hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati. Hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambay na pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Oh, dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Diyos, aming mangingibig, dakilang mangingibig, O God. Purihin ka. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Yes, Lord. Kaligayahan ay nakamit sa piling mo. Kapayapaan. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan, Panginoon. Kaligayahan ay nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papatay si Panginoon. Wala nang papantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon, iyang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Purihin ka, Panginoon, kapayapaan. Kapayapaan
kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa amin. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa Panginoon. Wala nang papantay sa iyo. Yes, Lord. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo. Yes, Lord. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Oh, hallelujah. Pagpupuri, ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat.
ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iapupuri, Panginoon, ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsampay sa'yo lamang. Sa'yo lamang ialay, Panginoon, o sa'yo sa'yo lamang aming papuri, Panginoon, ang aming pagsamba. Salamat sa iyong kabutihan, O Panginoon. Purihin ang iyong kabutihan. Sinasamba, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Ang iyong pangalan, O God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sinasamba ka namin, O God. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan. O Lord, ikaw ay banal, Panginoon. Ikaw ay banal, ikaw ay dakila. Dakila ka, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, O Lord. Sinasamba ka namin. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan, Lord. Salamat, Panginoon. Minamahal ka namin, Panginoon. Salamat sa iyong paglilinis at biyaya, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, 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 Panginoon. Jesus, we worship your name, O God. We glorify your name, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your love and mercy. Thank you for your grace, O God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa krus, Panginoon. Palakpakan mo pang, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Panginoon, O God. Hallelujah. O Diyos, salamat, Panginoon, O God. Lord, patuloy namin sinasambang iyong pangalan, Panginoon, O God. Lord, patuloy namin dinadakila, O Lord. Wala kaming kayang, O Lord, na ibalik sa inyo kundi ang aming pasasalamat, Panginoon. Aming papuri at pagsamba sa inyo, Lord. Dahil, Lord, karapat dapat, Panginoon, ang iyong pangalan, O God. Lord, karapat dapat ang iyong pangalan, Panginoon, O God, upang sambahin at parangalan, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God, sa aming kalagitnaan, Panginoon, O God. Wala kami ibang, O Lord, na ibang tinatas mo, kundi ang iyong kabutihan, ang iyong pangalan, Panginoon, O God. Dakilang Jesus, aming tagapagligtas. Lord, purihin ka, sambahin ka, Panginoon, O God, sa aming kalagitnaan, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, O Lord. Amen. Thank you, Lord. Gabi po, sabi-sabi po tayo magkaroon ng confession po. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinusahan upang tayo ay mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling.
Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makahayag tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabahagi tayo sa kanyang kalwalhatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang panganggap ng Ama. Si Jesus ay niwalay sa pamagitan ng kamatayan upang tayo may kabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, iniligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan, instrumento ng katwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kalwalhatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat inaayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nag-api ko sa Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y patuloy na nilinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y binanal at inilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Mahina. Mr. Robert. Ayan. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Prayer meeting. Ayan. Prayer meeting na naman natin. At muli we'll study the Word of God sa gabing ito before we pray. Ganito po ang sabi ng Bible in the book of Ephesians chapter 6 beginning with verse 5 hanggang verse 6. Ito po yung ating foundational verse sa gabing ito. Ang sabi ni Pablo ganito, mga alipin. Ang word na ginamit dito sa alipin ay doulos, servant, yan, slave. Sundin ninyo ang inyong Panginoon sa lupa ng buong galang, with reverence, takot, fear, at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran.
may nakakakita man o wala. Ganyan ang gawin ninyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao. So, ibig sabihin, when we render our service, kailangan hindi po tayo man-pleaser. Kailangan in everything that we do, we please God. Kundi dahil sa mga lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Sa gabing ito, mga kapatid, importante yung motive natin in serving God. Kaya ang question ay, what motivates our service to God? Importante po na yung motive sa ating paglilingkod. Ano po ba yung motive natin? Ba't tayo dumalong sa prayer meeting? Ano ba yung motive natin? Diba? Importante yung motive. Ano po? Bakit importante yung motive? Sa anumang larangan ng service, especially kapag may business ka. Alam niyo po ba, si Henry Ford, he was the founder of Ford Motor Company. Bakit ba siya naging successful, matagumpay sa kanyang business? Ano po ba yung ano po ba yung motive niya? Profit ba? Yumaman? Ano ba yung motive niya? Bakit siya naging successful? Ito ang kanyang sinabi. No? When he founded Ford Motor Company. Ang sabi niya, huwag mo munang isipin ang profit. Huwag mo munang isipin ang kita. Pagsilbihan mo muna ng maayos ang mga customer mo. Kailangan sila po ay masiyahan sa service mo, sa serbisyo ng company. Ilan po sa atin may mga business Di ba si Adel may business ito. At naging successful, nakikita natin, successful yung Mednet. At ang sabi ni Henry Ford, kapag nabigyan mo ng magandang serbisyo, ang iyong mga clienteles, ang iyong mga customers, susunod yung profit. Diba? Pansinin nyo? Sa mga Pilipino, hindi nakakalungkot. Ang motive pera. Di ba? Pera. Hindi magandang motive. Although nais nating to earn, to profit sa business natin. Alam niyo po ba, si Henry Ford, yung kanyang initial investment, more than 120 years ago, was only $28,000. Imagine that. You will enter sa business ng automobile. Alam po niyo, what happened sa kanyang business? Yan yung first model, Model A, nung kotse, ni Ford. He invented yung ganyang model.
At alam niyo po ba, no, noong mga panahon na yon, na-invento na yung electric car. Na-invento na. At ito yung kanyang first model, noong 1903, more than 100 years ago. Ano po nangyari? Nung nasatisfy yung kanyang mga customer, ano nangyari sa kanyang company? Nalugi ba? Of course, satisfied yung kanyang mga customer. At the end of 2010, after 100 years, Ford was the 8th ranked American-based company on global sales in 2009 at nakapagbenta po sila ng $118.3 billion. Global sales yan. All over the world, In 2008, tingnan nyo, nangyari, it produced 5.532 million cars. Biruin nyo. And ang employee niya employed about 213,000 employees at around 90 plants and facilities worldwide. Nung early 80s, nagbukas yung Ford stamping plant dito sa Maribeles, EPSA. Pero napasaraan Pero despite that, profitable itong Ford. Profitable itong Ford. At yung net income niya for the year 2023 was $4.34 billion. Yun yung resulta. Pagka ang iniisip mo, serbisyo, susunod yung profit. Diba? Sa lahat ng larangan, even sa simbahan, bilang Kristiyano, importante yung service. Paglilingkod. Another example was, nagkaroon na experience itong si Sir Christopher Wren. He was born 1632 and he died in 1723. So, more than 300 years ago. He is one of the best architects in the history of Inglaterra. Palagay ko kung ito ang naging engineer ng mga flood control project natin ngayon, walang baha Itong si Christopher Wren. Noong 1660, inutusan siya ng government ng Inglaterra na gawin yung Cathedral ng St. Paul sa London. Ayun, yung may drawing, Very famous yan. Yung Cathedral of St. Paul sa London, England. Ayon daw sa kwento, when it was being constructed during the time, according to story, nang tingnan niya mga trabahador, yung mga gumagawa sa katedral, hindi siya nakilala ng mga gumagawa ng kanyang mga tauhan. At nang tanungin, yung mga manggagawa niya, kung ano ang kanilang ginagawa, yung unang manggagawa, tinanong niya, ano ba yung ginagawa mo? Habang siguro may hawak na maso, sabi niya, pinipiraso ko ang isang bato. Pinipiraso ko ang isang bato, sabi niya. Nung unang manggagawa na kanyang tinanong, ano ba ginagawa mo? Tinanong niya ikalawa, ano ba ginagawa mo? Yung second worker na tinanong niya, ano ba ginagawa mo? Ang sabi niya,
ginagawa ko itong St. Paul Cathedral kasi sesweldo ako katumbas ng $30 per day. Ayun, hindi mo masama, di ba? Hindi naman masama na maghangad ka na after a day's work, after isang araw na paggawa, may sweldo ka, hindi mo masama yun, di ba? Subalit kakaiba. Yung sagot na ikatlong trabahador na tinanong niya, ano ba yung ginagawa mo? Ito ang sagot eh. May lesson ito eh. Ang sabi niya, tumutulong ako kay Architect Christopher Wren na gumawa ng isang napakagandang katedral para sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba ang ganda? Ano po? So, importante yung ating motibo in serving God. Kaya, ano po ba yung motive natin in serving God, in serving people? Di ba? Para ba sa pera? Or we want the praise of people? O gaya nung ikatlong manggagawa ni Christopher Wren, ang sabi niya, nagtatrabaho ako for the glory of God. Di ba? Hindi para sa akin ito, hindi ako ang para mapuri, kundi para mapuri si Lord sa buhay ko. Di ba? Importante yon. So remember, ang motive natin when serving God and serving yung ating mga kapatid kay Kristo at sino man tao. Alam niyo, natatandaan ko nung nagtatrabaho ko sa bangko, may 2 client na tinuro sa amin nung nag-seminar kami. Una, yung external client. Alam niyo po ba yung mga external client? Halimbawa, kay Adele, yung mga nagpapakuha ng blood chem, external client yan. Di ba? Pero yung mga external client, kuminsan once a year mo lang nakikita yan o kaya once in quarter. Palagay nyo, ano yung pangalawa? I believe ito, mas mahalaga yung pangalawang clientele natin Alam mo yung pangalawang client? Internal client. Sino ba yung mga internal client? Mga office mate natin. Di ba? Kasi everyday nakakasama mo sila So, pag nagserbisyo tayo, kailangan yung serbisyo natin, pinagsiserbisyuhan natin, maayos yung ating external client, and then yung ating mga internal clients. Why? Remember, we are all servants of Christ. Tayo ay mga katiwala lang ni Kristo. Di ba? Stewards. Everything we have galing sa Kanya. Mga managers lang tayo. Ang tunay na may-ari, si Kristo. Yung servant nga rito na ginamit, dun sa verse na ginamit, yung word na ginamit dun, doulos. Remember yung barko na nagpupunta dyan sa Subic, di ba? Doulos. Di ba? Doulos. Ibig sabihin ng servant. Kung ano sasabihin ng master mo, ng Panginoon mo, gagawin mo. Di ba? Ito ang sabi ng Philippians chapter 2. When serving, ito ang sabi ni Pablo. Sabi niya, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Di ba? Be humble when serving. Example, si Kristo. Despite the fact na He is God, ang sabi dito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Di ba? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos He is God, but hinubad niya yung kapangyarihan ng Diyos. Verse 7. Kusa niyang
binitawan ang karapatan niyang ito. Namuhay na isang alipin. Again, yung word na alipin, yung word na ginamit no, doulos. Servant. Yan ang ibig sabihin, servant. Pinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Imagine, the creator of the heavens and the earth. Di ba? Yung mela lang sa atin, nagpakababa. He became a servant. He became a doulos. Verse 8. Siya'y nagpakababa, naging masunurin. No, paano niya pinakita? Yung pagiging servant niya, pagiging doulos, naging obedient siya. Masunurin. Hanggang sa kamatayan sa krus. Inoffer niya yung kanyang buhay. Doon niya pinakita na yung servant attitude niya despite the fact na he is God. Namatay siya. In fact, because of his death, nagkaroon tayo ng salvation. Di ba? Nagkaroon tayo ng salvation because of his death. Ang sabi ni General Bruce Clark, he said, sabi niya, rank is given you to enable you to better serve. Ang katwiran kasi ng mga tao ganito pagka na-promote ako, boss ako. Ay, hindi ganun. Pagka lalong tumataas ang posisyon mo, lalo kang magkaroon ng servant attitude. Nakukuha niyo po mga kapatid? Rank is given you to enable you to better serve. Imagine, kaya tayo binigyan ng wealth, kaya tayo binigyan ng kapangyarihan, managerial skill. Ang purpose niyan, to better serve people. Di ba? To better serve people. To better serve God. Yan ang purpose Yan ang yan ang reason. Wala naman tayo talagang talent, innate talent sa sarili natin. Everything, our talents ay galing lahat kay Lord. Yung talino natin, galing lahat kay Lord. Kaya ang sabi nung general na ito, rank is given you to enable you to better serve those above and below you. It is not given for you to practice your idiosyncrasies. Yung posisyon, ay hindi para maging unique, kakaiba ka, kundi upang ang reason to serve others. Amen? So yun yung unang motivating factor. Bakit tayo nagseserve? Sa Diyos at sa ating kapwa. Lalo na, tayo mga Christian. Kailangan mataas yung antas ng pagkakaunawa natin sa word na service. Maging servant. Second reason. Ano po yung motivating factor? Why we serve God and people. Secondly, pangalawa, when serving, do not please men. Do not please men. Kasi ang tao, men pleaser Alam niyo po, ito, binabanggit lang natin, kasi ang tindi ng corruption ngayon sa government. Ba't nagkaganon? Ang daming corruption. Kasi maraming mga tao ngayon, contractor, public official natin, men pleaser. Hindi nila, kasi kailangan, in every arena, kailangan God, we please God. Kasi if you please God, hindi ka gagawa ng masama. Hindi ba? If you please God, hindi ka gagawa ng masama. Do not please men, only please God. That's why, ganito ang sabi ni Pablo, ni Apostle Paul. Ito sabi niya, in Galatians chapter 1, verse 10. Sabi niya, itong reason kung bakit siya naging apostle at na-fulfill niya yung kanyang calling
Itong reason kung bakit pinagkatiwalaan siya ni Lord na ginamit siya to become the apostle to the Gentiles. Tayo mga Gentiles. Itong reason kung bakit si Apostle Paul ginamit siya ng Diyos to write the epistles, 1/3 of the New Testament. He wrote that. He was given that privilege by God because ito kasi yung kanyang ito yung motive niya, no? He do not please men, he only please God. At sabi niya ganito, Galatians chapter 1 verse 10. No? Ang hinahangad ko ba papuri ng tao? Tanungin natin sarili. Ang hangad ko ba purihin ako? Di ba? We can ask that question sa personally sa ating mga buhay. Ano sabi ni Pablo? Hindi. Ang papuri ng Diyos ay hangad ko. Yun yung kanyang Yun yung kanyang motivation. Ang papuri ng Diyos. Sabi niya, sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Although, yung pagbibigay lugod sa tao, ginagawa niya service. Kasi when you serve people, you are pleasing God. Napiplease mo si Lord. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung yan lang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig sabihin, kung hindi ko yan ginawa, o ang pinlis ko mga tao, disqualify ako as a servant of God. Hindi ako tunay na servant. Yun ang ibig sabihin niya. Meron daw pong kwento, I don't know kung narinig niyo na ito sa akin, but napakagandang illustration. A young boy learns playing violin from the best teacher of violin in the world. Alam niyo yung violin, di ba? No? At yung kanyang maestro, tinuruan siya, yung maestro niya na nagturo sa kanya ng violin, pinakamagaling sa buong mundo. Napakagaling. At because of that, tinuruan siya ng kanyang master, naging mahusay din siyang tumugtog. Kaya, tinawag siya one time to perform sa concert dun sa syudad. At when he is rendering yung kanyang masterpiece, yung violin, talagang napakagaling yung kanyang pagkakatugtog ng violin. At yung mga tao nagpalakpakan, pinalakpakan itong yung bata, pinalakpakan siya. Subalit alam nyo, despite yung masterpiece, yung kanyang tinugtog sa violin niya, despite yung palakpak ng mga tao, hindi siya kumbinsido na magaling siya. And then, nagpatuloy siya sa kanyang pagtugtog sa concert. At noong second, third, fourth piece niya, palakas yung palakpak ng mga tao Nagsisigawan yung mga tao. Bravo! Napakahusay! Ba? Pero alam nyo, yung lahat ng mga palakpak ng tao, hindi siya natuwa Baliwala sa kanya. Baliwala sa kanya. Subalit, nung tutugtugin niya yung last piece niya, nakita niya nakaupo yung isang matanda. Sa unahan. At habang tinutugtog niya yung violin, yung matanda, nakangiti, tatango-tango. Nakangiti, tatango-tango. Dahil yung matanda nahusayan
sa kanya, alam po niyo, no, saka lang siya natuwa, yung bata. At nakadama ng success, tagumpay sa loob na fulfill siya. Tagumpay, success. Alam po niyo, ano, yung palakpak ng libo-libong tao ay baliwala dahil ang gusto lang niya, alam niyo kung sino yung matanda? Teacher niya. Gusto lang niya ipapuri ng matanda. Ano? Yung matanda, ayan, hindi yan, example lang, ang guro niya na nagturo sa kanyang violin. Di ba? We have to please God. Pa? Kung minsan, maraming mga pastor, natutuwa pagka pinapalakpak, ang galing mo namang mag-preach, pastor. Pero alam nyo, kung minsan, masama yung epekto niyan sa pastor. Kung minsan, nagiging mayabang. Hindi ba? Pagka sinabi, lalo pag ang ganda-ganda mo naman, sis. Pero, nagiging, kung minsan, nagdudulot siya ng pride. Pero na lang, kung talagang, may servant attitude ka. So, kailangan ma-please natin si Lord. Yung ating master. Diba? In everything that we do. Kaya, pagka na-please natin si Lord, maririnig natin ito sa Kanya. Pagka nakaharap na tayo sa Kanya. Sa ngayon, hindi pa natin na maranasan yung talagang yung ni Lord. Pero alam na natin in reality sa paglilingkod natin. At ito maririnig natin sa Kanya. Magaling. Di ba? Di ba? It's nice to hear that from Jesus, from God. Magaling. Tapat at mabuting alipin, you faithful and good servant. Notice, Bakit siya pinuri ni Lord? I hope, maririnig natin lahat ito pagka nakaharap na tayo sa Kanya, ang reason, faithfulness. Faithfulness. Yamang, ang sabi ni Lord, ganito, si Jesus ang nagsasalita dito, Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Praise God. Third reason. Third, yung motivating factor why we serve God. Why na kailangan meron tayong tinatawag na servant's attitude. Third reason, pangatlong dahilan. Ito dapat, when serving, serve God with all your heart. Itodo mo na to the max. Pagka naglingkod ka, di ba? Itodo mo na. Huwag ka na magtira sa sarili mo. Itodo mo na. Para kay Lord. Di ba? Para kay Lord. Ginagawa ko ito para kay Lord. Di ba? Kaya ako nagpe-pray para kay Lord. Kaya ako, yung business na ito, para ito kay Lord. Di ba? Maganda yung ganon. Serve God with all our heart. Etong sabi, nung na-encounter niya ng isang tao, si Kristo, sabi niya, Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan, sa law? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso. Notice, when serving God, kailangan with all your heart. Diba? With all your heart. Buong puso mo.
Buong kalakasan mo. Ha? Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. There was a man of God by the name of Eric Liddell. Eric Liddell. Nabuhay siya pinanganak siya noong 1902, but namatay siya ng bata, 1945. Nung namatay siya, 1945. So, only at the age of 42, 43, namatay na siya. Eric Liddell was a missionary and athlete. Atleta siya. And he was an example of obedience. Paano niya pinutunayan na obedient siya? Na he want only to please Jesus or God. Pinutunayan niya ito nang hindi siya sumali sa 100 meters event ng track and field noong 1924 Olympics. Kung saan, imagine, he was the favorite to win the gold medal. And yet, hindi siya sumali. Paborito siyang manalo, sure gold siya. Diba? Sure gold. And then also, hindi rin siya tumakbo sa 4x400 meters relay na paborito din siyang manalo. Nangyari yan noong 1924 Olympics, more than 20 years ago sa Paris. Yung recent Olympics nangyari din sa Paris noong 2024, yung Paris Olympics. So, centennial anniversary ng Olympics itong 2024. Now, bakit hindi niya sinalihan yung 100 meters event and 4x400 meters event kung saan sure na 2 gold siya? Kasi siya may hawak ng record na dun sa 100 meters event, he was then the fastest man alive. Si Eric Liddell. Ang tawag sa kanya, the man with the feathers in his paa. Yun ang tawag sa kanya, lumilipad. Ganyan siya kabilis. Pero nakapagtataka, hindi siya sumali. Sure gold na siya eh. Ibasa tayo nung recently, nung 24 Olympics, sino yung ating gold medalist? Yung bumubuhat ng barbell? Si Lydia De Vega? Di ba, di ba daming binigay ng government sa kanya? Nagkaroon ata siya ng more than 50 million na binigay ng mga mayayaman, sino-sinong sponsor. Imagine, 2 ginto. Sure gold siya. Pero hindi siya sumali. Di ba? Hindi siya sumali. Anong reason? Palagay niyo anong reason? Anong reason? Dahil yung 2 events gagawin sa araw ng linggo. Ano ibig sabihin nun? Nagsimba muna siya. Ay, may simba ngayon eh. May simba ngayon eh. Hindi pwede. Magsisimba muna ako. Ay, hindi siya nanalo, siyempre. Di ba? Yung 2 events na gagawin ay araw ng linggo, yung Sabat ng mga Kristiyano. At later, nung hindi sumali lang siya sa 400 meters event. 400 meters. Nakikita niyo mga oval dito sa may elementary, sa Balanga, di ba? 800 meters yun. Yung 400 meters, kalahati nun. Doon siya sumali lang 400 meters. Hindi gagawin sa araw ng linggo, ordinary day. At considering na
hindi naman siya paboritong manalo doon sa 400 meters event sapagkat mas marami ang mabibilis yung record sa kanya doon sa event na yun. Yun ang sinalihan niya. Ano ho? Alam po niyo, ano ho? During the day of the competition, binigyan siya ng papel ng kanyang trainer na nakasulat yung 1 Samuel chapter 2, verse 30. Alam niyo po ba yung nakasulat? He was given a paper, ano ho, with a Bible verse. Yung 1 Samuel chapter 2, verse 30. Ang sabi roon, yung trainer niya kasi Christian din eh. Ang sabi roon, si Eric Liddell, taga-Scotland dito, Scotland. Nakalagay doon, those who honor me, I will honor. Those who honor me, I will honor. And true enough, sa promise ni Lord, tinupad ni Lord yung pangako niya in 1 Samuel chapter 2, verse 30. He won the 400 meters event. Hindi naman siya favorite manalo eh. Mas maraming mabibilis sa kanya eh. At ito pa ang matindi, gumawa siya ng record. Record. Diba? Gumawa siya ng record. Alam niyo, no? Yan ang when we serve God with all our heart. He will, if you give honor to God, God will honor your efforts. No, ha? And because, itong si Eric Liddell, he was born sa China. Pinanganak siya sa China eh. Although, hindi siya Chinese. Pinanganak siya sa China, siya lang ang tanging atleta na hindi taga-China na kinilala ng China. Na unang atleta na nanalo ng gintong medalya, nagbigay ng karangalan sa China sa Olympics. Sabi nila, ano yan? Pinanganak yan sa China kahit na taga-European yan, kahit taga-Scotland yan. Proud kami sa kanya. Sabi na, mga mga Chinese hindi naman Alam po niyo later, sinakop ng Japan ang China. Nagkagera. Alam niyo po ginawa ni Eric Liddell? Pwede siyang bumalik sa Scotland eh. Kasi pagka nagkakagera, yung mga foreigners, pwede silang bumalik sa kanilang country of origin without question. Subalit, nagpaiwan siya sa China. Nagpaiwan siya. Kaya ganito na lang siya kamahal ng China. Si Eric Liddell. Alam po niyo, nung nilusob ng Japan, yung China, alam niyo po, more than 10 million ang namatay sa China eh. Kaya kung minsan di mo masisi yung China kung bakit ganyan yung kanyang mindset na ayaw na nilang pabuli. May history kasi yan eh. Talagang ang daming namatay na Chinese noong Second World War sa mga Hapon. More than 10 million ang namatay. Nagpaiwan sa China itong si Eric Liddell. At alam po niyo, kinulong siya. He was imprisoned by the Japanese kung saan nagdana siya ng gutom, maraming hirap. At doon sa kampo, siyempre sa kampo, maraming din kapwa niya bilanggo ng mga Chinese. Pinaglingkuran niya yung kapwa niya bilanggo. Despite na meron siyang sakit sa tumor. Imagine that. May tumor sa utak. Despite that, pinaglingkuran niya yung kapwa niya prisoner of war. Kwento na isang kapwa bilanggo. Ito, no? So, kinulong siya,
And then, sa kwento ng isang kapwa bilanggo, ang huling kataga na kanyang sinabi bago siya namatay, bakit siya naglilingkod ng ganon? Ang sabi niya, I surrender all to God. I surrender all to God. Alam po niyo noong 2008 Olympics sa Beijing, nag-Olympics recently sa Beijing, 2008. Sinabi ng China ang isang sikreto. Bilang pagkilala sa sakripisyo at kabayanihan ni Eric Liddell. Communist China. No? Walang Diyos. Walang Diyos yung government nila eh. Pero itong si Eric Liddell, missionary. Naniniwala kay Kristo, Kristiyano. Pero itong sabi ng gobyerno ng China noong 2008 Olympics. Sinabi ng China ang isang sikreto bilang pagkilala sa sakripisyo at kabayanihan ni Eric Liddell. Bigyan, sabi ng China, ng government, nang siya ay binigyan ng pagkakataon lumaya, napalayain ng mga Hapon because hindi naman siya Chinese, British citizen siya, taga Scotland. Alam niyo po ginawa niya? Ang sabi ng China, kaya mahal na mahal nila ito eh. Si Eric Liddell, ang sabi, nung binigyan siya kasi British ka, pwede kang lumaya. Ano niya po ginawa niya? Ni Eric Liddell, noong 1945 na kasalukuyang sakop ng Japan yung China, alam niyo pong ginawa niya? Yung kanyang freedom, kalayaan, pinagpalit niya para makalaya ang isang bilanggong babae na nagdadalang tao. Pinagpalit niya yung kanyang freedom. At namatay siya, si Eric Liddell. Number 4, ito maganda. When we serve God, na faithful tayo, God rewards faithful service. Again, the Apostle Paul, ang sabi niya ganito, Colossians chapter 3, beginning with verse 23. Etong sabi niya, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo na magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. And when we do that, gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang nilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. One last illustration. Si Bill McCartney is one of the most successful football coaches sa Amerika. Ang kanyang team na University of Colorado naging champion several times. Diyan sa Amerika. At he was given awards, commendation, na isa sa one of the best college coaches sa US. Ang number 1 sport sa US, hindi naman basketball eh. Hindi naman basketball. Football. Even in South America, football. Sa South America nga, there was a time na naglaban yung dalawang bansa, naggiyera dahil sa football eh. Pero tayo, lokong-loko sa basketball. Pero ang number 1 sports pa rin, sa buong mundo, football. He was given recognition. Binigyan siya ng parangal na isa sa pinakamahusay na coach sa US. At pagka mahusay ka na coach sa college football, ang sweldo mo, $3 to $5 million per year. Yan ang sweldo mo. Subalit he retired. Nagretiro siya. Why? Ang reason niya, to serve God. Yun ang reason niya.
Pinurpit niya yung sweldo na $3 to $5 million a year. Pinurpit niya. Imagine if you are a football coach for 10 years, how much is that? Ang laki, di ba? Ano ginawa niya? Tinatag niya ang Promise Keepers. Yan. Have you heard this group? Promise Keepers? No? Ito ay isang samahan ng mga lalaki na nangakong susunod sa Diyos. Tinatag niya ito. Iniwanan niya yung malaking sweldo. Noong 1997, ayan na. Ayan, yan o. Ginanap ang pinakamalaking pagtitipon ng mga kalalakihan sa kasaysayan ng Amerika sa Washington, D.C. ng higit 1 million members ng Promise Keeper sama-samang nag-pray, nanalangin. Dahil sa samahang ito, libo-libong lalaki ang nakakilala kay Kristo at nabago ang buhay. One last verse, Matthew chapter 10, verse 38, ang sabi ni Kristo ganito. Ito ang sabi ni Kristo. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Pagka faithful tayo in serving God, sigurado ang reward. Not only sa heaven, but sa present world na present dispensation, i-reward tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord at